Puno ng pag-asa ngayon ang nararamdaman ng mga nasalanta ng Bagyong Yolanda sa Visayas Region. Ito ay sa tulong ng Recovery Assistance of Yolanda o RAY ng pamahalaan. Para sa detalye, balita mo kami, Emil Carion. 5 buwan matapos na binugbog ni Super Typhoon Yolanda, ang mga bahagi ng Visayas Region ay ramdam na ang pagbangon lalo na sa pagpapatupad ng first phase of RAY o ang Recovery Assistance of Yolanda. Ito ang malawakang reconstructive program ng pamahalaan. Sa tulong ng United Nations, ang business sector, mga NGOs at mga pribadong donors ay minamadali ang mga pansamantalang tahanan, ibalik ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda, cash for work programs at ang pagpapatayo ng mga pampubliko, eskwelahan at health facilities. Patuloy pa rin ang relief operations at sa loob ng 2 linggo ang Phase 2 ng RAY ay sisimulan. Sa pagpapasinaya ay kasama si Pangulong Benigno Aquino III. Well, right now we're talking about early recovery already. So the period of relief and response is already, well, it's already over. It's now basically early recovery. No, so that's where most of the activities are right now. So improving on the livelihood of the people there and everything. So that's really the trust, no. But the bigger plans, of course, they take a little bit more time because you need engineering plans and all that need to be studied properly, and the implementation process takes quite a while, no. Ang reconstruction ay nagpasimula ng kwento ng pakikiisa at pagbabahaginan. Ang Ahon Initiative ay nakapagpagawa ng 16,000 fishing para sa mga mangingisdang nasa bahagi ng Leyte at Eastern Samar. Sa ngayon, nakabalik na sila sa dagat para sa kanilang pangkahing huli at ang sobra ay pambenta naman. Ang tingin ko, kung magagamit natin yung mga coco lumber nga, ano, na naputol, mababahayan natin lahat yung mga nawalan ng bahay doon sa area ng Tacloban. So sa tingin niyo, yung 6 million trees, sapat na yun? 6 million trees is equivalent to 1 million houses. Oh. Di ba? Di ba? So I think 7 para sigurado. Pero hindi naman lahat yan gagamit ng coco lumber. At liban doon, yung gagawa rin ng halimbawa ng mga permanenteng bahay na gawa sa semento, kailangan mo naman ng forma . Pwede mo naman gamitin yung coco lumber na forma. Pwede mo naman gamitin yun na tuntungan habang ginagawa mo mismo yung bahay mo. Maging ang mga dating illegal loggers ay tumutulong para pumutol ng 6 na milyong puno ng nyog. Sa kasalukuyan, 160,000 ang naputol para itayo ang 1,000 bahay. Ang 6 na milyong puputulin na puno ng nyog ay kakasya para sa 10,000 bahay na itatayo. Masaya sila. Alam mo, yung mga nagpuputol dati ng kahoy, yan dati mga hinahabol namin. Ngayon nga, nabigyan natin ng trabaho. Alam mo ba, nakakapag-uwi sa kanilang pamilya ng 5,000 sa isang linggo? Ang pinapadala sa kanilang pamilya. At siyempre, malaking sa bahagi ko. No? Kasi for a long time, parang naging nasa magkabilang bahagi kami. Magkabilang side kami. Ngayon, that's part of my satisfaction also in being about the change in their lives. Na nakakatulong na tayo doon sa Tacloban at tulungan na rin Tacloban na natanggal mo pa yung problema ng ibang mga bayan. Sa ulat ni Freddy Abando, para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.